sa Part 1 na tube of the story. Ako si Lara, isang simpleng babae na ang mundo ay umiikot sa pag-ibig. Nagsimula ang lahat nung nakilala ko si Mika. Siya ang tipo ng kaibigan na hindi mo aakalain na makikilala mo sa isang ordinaryong araw. Sa una pa lang, may kakaibang koneksyon na agad kaming naramdaman. Parang may magnet sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Si Mika ay palaging nandiyan para sa akin sa tuwing kailangan ko ng tulong o suporta. Siya ang naging matibay kong sandalan. Sa tuwing magkikita kami, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tingin niya sa akin. May mga pagkakataon na tila may gusto siyang sabihin, ngunit pinipili niyang manahimik. Akala ko noon, wala lang iyon. Baka masyado lang akong nagiging paranoid. Pero may bahagi ng puso ko na nagsasabing may kakaiba sa kanya. Minsan, kapag nag-uusap kami, nararamdaman ko ang tensyon sa kanyang boses. Alam kong may tinatago siya, pero hindi ko alam kung ano. Isang gabi, habang naglalakad kami sa park, nagpasya kong tanungin siya. Mika, may problema ka ba? Parang may gusto kang sabihin sa akin. Tanong ko habang nakatingin sa mga mata niyang tila may lungkot. Nagulat siya sa tanong ko. Kumikit siya ng saglit, parang nag-iisip kung sasabihin na ba o hindi. Wala Lara. Medyo pagod lang siguro ako, sagot niya. Pilit na ngumiti. Pero alam kong hindi iyon ang totoo. Nakikita ko ang pighati sa kanyang mga mata. Sa tuwing magkakasama kami, mas nararamdaman ko ang pag-iiba ng kanyang ugali. Minsan, bigla siyang nawawala sa eksena, sumasagot ng malamig sa mga tanong ko, at tila may iniisip siyang malalim. Ang dating palangiti kong kaibigan ay unti-unting nagiging misteryoso. Hindi ko maiwasang mag-isip at mag-alala. Hanggang isang araw, nagpasya akong sundan siya. Alam kong hindi tama, pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Nakita ko siyang pumasok sa isang bahay na hindi ko kilala. Sa labas, ako'y nanatili, nagmamasid, hanggang sa ang pinto'y bumukas at nakita ko siya. Si Mika, kasama ang isang lalaki. Nakita ko ang pag-uusap nila, ang mga ngiti at yakap na parang may relasyon sila. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Naguguluhan ako. Sino ang lalaking yon? Ano ang koneksyon niya kay Mika? At bakit tila mas malapit sila kaysa sa amin ni Mika? Nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Ano nga ba ang pagkakaibigan na meron kami ni Mika? May iba pa bang nararamdaman siya na hindi ko alam? Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Ang taong akala ko'y matalik kong kaibigan ay tila may ibang mundo na hindi ko alam. Sa kabila ng kaba at takot, nagdesisyon akong kausapin siya. Mika, kailangan kong malaman ang totoo. Sino ang lalaking yon? Tanong ko, puno ng pangamba at pag-alinlangan. Tumitig siya sa akin ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkalito. Lara, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa iyo. Nagsimula siyang umiyak at doon ko naramdaman ang lalim ng kanyang pinagdadaanan. Ang kanyang hikbi ay nagbigay ng matinding damdamin sa akin. Parang may malaking lihim na babaguhin ang lahat. Sa mga sandaling iyon, ang buong mundo ko'y tumaas ang tensyon. Ano ang sasabihin niya? Ano ang katotohanan na matagal ko nang hinahanap? At sa huli, ang kanyang mga labi ay bumuka para sabihin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Ang huling naalala ko ay ang mga araw kung saan ang lahat ay tila payapa at walang bahid ng alinlangan. Pero ngayon, habang nakaupo ako sa gilid ng kama, nakatitig sa kisame, ramdam ko ang bigat ng mga katanungang bumabagabag sa akin. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Mika. Siya ang tipo ng tao na madaling lapitan at parang kayang pasayahin ang kahit sinong makasalubong niya. Nang ipapakilala siya ng kaibigan kong si Jenny,
Agad kong naramdaman ang kakaibang koneksyon. Mabilis kaming nagkapalagayang loob. At bago pa man ako makapagtaka, naging matalik na kaming magkaibigan. Akala ko'y simpleng pagkakaibigan lang ang namamagitan sa amin. Ngunit habang tumatagal, napapansin kong nagiging mas malapit kami kaysa dati. Madalas na kaming nag-uusap tungkol sa mga personal na bagay at hindi ko namalayan na siya na pala ang lagi kong hinahanap-hanap. Nakahanap ako ng kanlungan kay Mika, isang bagay na tila matagal ko nang hinahanap kahit noong kami pa ni Lara. Ngunit habang lumalalim ang aming samahan, unti-unti kong napansin ang pagbabago kay Lara. Madalas na siyang wala sa oras ng aming pagkikita. At kapag magkasama kami, tila may bumabagabag sa kanya. Noong una, inisip kong baka stress lang dahil sa kanyang trabaho, ngunit hindi nagtagal, napansin kong iba na ang tingin niya sa akin. Para bang may itinatago siya, isang lihim na pilit niyang kinikimkim. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Lara pauwi mula sa isang pagtitipon, napansin kong tila abala siya sa kanyang telepono. Sinubukan kong silipin kung sino ang kausap niya. At laking gulat ko nang makita ang pangalan ni Mika sa screen. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kumurot sa aking puso. Agad kong binaliwala ang ideya. Baka naman may tinatanong lang si Mika tungkol sa akin o may kailangan siya kay Lara. Ngunit hindi ko maialis ang pagdududang pumapasok sa isipan ko. Dahil dito, hindi ko mapigilang maging mapanuri sa bawat kilos nila. Kapag magkasama kami ni Mika, tila may mga sandaling nais niyang sabihin, ngunit pinipigilan. At si Lara naman, tila may mga gabing bigla na lang siyang nagiging malamig. Sinubukan ko nang tanungin siya, ngunit lagi niyang sinasabi na wala ito at ako lang ang nag-iisip. Hanggang sa isang araw, habang nag-ayos ako ng gamit sa kwarto ko, bumagsak mula sa isang libro ang isang maliit na papel, isang lumang resibo ng isang cafe kung saan madalas naming puntahan ni Lara. Pero sa halip na pangalan niya ang naroon, pangalan ni Mika ang nakasulat sa tabi ng petsa at oras na tila nagdaang linggo lang. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Parang biglang gumuho ang mundo ko. Nagkunwari akong hindi ko ito nakita, ngunit simula noon, hindi ko na mapigilang ikonekta ang mga pira-pirasong puzzle na tila unti-unting nabubuo. Isang gabi, nagpasiya akong sundan si Lara. Alam kong mali, pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Nakita ko siyang pumasok sa isang apartment na hindi ko pamilyar. Naghintay ako ng ilang minuto bago ako nagdesisyong sundan siya sa loob. Habang papalapit ako sa pinto, narinig ko ang boses ni Lara. Kausap niya ang isang tao at sa bawat hakbang ko, palakas ng palakas ang tibok ng aking puso. At nang marating ko ang dulo ng hallway, nakita ko ang pinto na bahagyang nakabukas. Walang pag-alinlangan, sumilip ako. Doon ko nakita si Lara at Mika, magkatabi sa sofa, magkahawak kamay. Hindi ko alam kung paano ko pakikitunguhan ang nakita ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. May mas malalim pang dahilan kung bakit ginawa ito ni Lara. Biglang tumingin si Mika sa direksyon ko. Nagulat siya, ngunit imbes na magulumihanan, ngumiti siya sa akin. Isang nangiting puno ng pagkaunawa at awa. Para bang sinasabi niyang alam niya ang lahat at handa siyang ipaliwanag. Lara, alam mo na dapat ang sasabihin mo, sabi ni Mika, habang hinahaplos ang likod ng kamay ni Lara. Natulala si Lara at tumingin sa akin, mga matang puno ng luha. Mika, bulong niya, ikaw na ang bahala. Hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na magalit, naging mas interesado ako sa kung ano ang kanilang sasabihin. Anong nangyayari? Tanong ko, puno ng kaba at pag-aalala. Ngumiti si Mika, ngunit sa pagkakataong ito,
May kung anong determinasyon sa kanyang mukha. Lara, ito na ang tamang oras para malaman niya, sabi niya at tumingin sa akin. May dapat kang ipagtapat tungkol sa amin. Lara, habang pinupunasan ang kanyang mga luha, tumingin sa akin at nagsalita. Mika ay hindi mo lang kaibigan at hindi rin siya ang iniisip mong siya. Siya si Miguel. Ang totoong ako. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang revelasyong iyon. Para bang nagising ako sa isang panaginip na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng lahat, may kung anong bahagi sa akin ang nagsasabing may mas malalim pa sa lahat ng ito. At sa mga susunod na sandali, alam kong magbabago ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumabalik ang normal na takbo ng buhay ko. Alam ko, naiwan akong basag, ngunit sa bawat pagbangon ko, tila may piraso akong muling nabubuo. Sa likod ng lahat ng ito, si Mika ang naging sandigan ko. Ang kanyang presensya ang tila nagbigay sa akin ng lakas, na muling bumangon at harapin ang mundo. Alam mo, Lara, may mga bagay na mahirap talagang ipaliwanag, pero kailangan nating tanggapin, sabi ni Mika habang magkasama kaming naglalakad sa park. Nakatingin siya sa akin, tila may hinahanap sa aking mga mata. Oo, Mika, alam ko. Pero minsan, gusto ko lang talagang malaman kung ano ang totoo. Sagot ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa tuwing nakikita ko siya, nararamdaman ko ang katiwasayan. Parang sa bawat oras na kami magkasama, unti-unting nawawala ang sakit na dulot ng pagtataksil ni Lara. Isang gabi, habang kami ni Mika ay nasa paborito naming coffee shop, napansin ko ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Parang may lihim siyang nais ibahagi, ngunit hindi makahanap ng tamang pagkakataon. Sa bawat pag-uusap namin, nararamdaman ko na may bumubuo sa pagitan namin, isang hindi maipaliwanag na koneksyon. May sasabihin ako sa iyo, Lara, sabi ni Mika, bahagyang nanginginig ang boses. Matagal ko nang itinago ito, at sa tingin ko, oras na para malaman mo. Natigilan ako sa kanyang sinabi. May bahagyang kaba sa aking puso, ngunit pinilit kong kalmahin ang aking sarili. Ano yon, Mika? Tanong ko. Pinipilit maging kalmado kahit na ang puso ko'y kumakabog. Inabot niya ang kamay ko at sa pagkakapitan namin, naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Lara, hindi lang ako basta kaibigan. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin, pero ako si Mika at ako'y isang trans man. Sa mga sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang kanyang mga salita ay tila mga alon na patuloy na dumadaloy sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano magre-reaksyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi ko inasahan ito. Ikaw? Ikaw pala si Mika? Tanong ko, hindi pa rin makapaniwala. Ibig sabihin, ikaw ang taong minahal ni Lara? Tumango siya, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oo, Lara, pero hindi ko sinadya. Hindi ko sinadya na umabot sa ganito. Mahal ko siya noon, pero ikaw ang taong talagang mahalaga sa akin ngayon. Parang nabaliktad ang mundo ko. Sa kabila ng sakit, unti-unting lumilinaw ang lahat. Si Mika pala ang taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Hindi lamang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang taong may pagtingin na higit pa sa pagkakaibigan. Pero Mika, bakit mo ko sinubaybayan? Bakit ka nagkunwaring kaibigan? Tanong ko, puno ng pagdududa. Para bantayan ka, Lara, sagot niya, puno ng sinseridad. Para siguraduhin na hindi ka masasaktan. Alam kong mali ang ginawa ko, pero hindi ko kaya ang isipin na masaktan ka pa lalo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng kanyang ginawa. Ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang mga pag-aalala, lahat ng ito ay para sa akin. Sa kabila ng pagtataksil ni Lara, naroon si Mika, handang umalalay, handang ipagtanggol ang aking puso.
Mika, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Salamat sa lahat, sabi ko, habang ang mga luha ay unti-unting bumabagsak sa aking mga mata. Ngunit bago pa man magpatuloy ang aming pag-uusap, isang hindi inaasahan ang nangyari. Bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Lara. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa amin. Ang kanyang presensya ay parang isang matinding bagyo na muling bumabalik. Lara. Ang tanging nasambit ko habang ang kaba ay muling bumabalik sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Lumapit si Lara sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng determinasyon. Lara, Mika, kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero hindi pa natatapos ang kwento natin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Ang kanyang mga salita ay tila isang pasimula ng bagong yugto, isang yugto na puno ng hindi tiyak na kinabukasan. Habang nakatingin kami sa kanya, alam kong hindi patapos ang laban. Ang mga lihim, ang mga pag-aamin, ang tunay na damdamin. Lahat ng ito ay naghihintay na malantad sa liwanag. At sa bawat hakbang na kanilang gagawin, alam kong sa huli, ang pag-ibig pa rin ang magdidikta ng aming kapalaran. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagiging bahagi ng buhay ko si Mika. Sa simula, akala ko'y simpleng pagkakaibigan lamang ang namamagitan sa amin. Ngunit habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman na may kakaibang koneksyon kami. Parang may mga sandaling mas nauunawaan niya ako kaysa sa sarili kong nobyo. Hindi ko alam kung ito ba'y dahil sa pagiging bukas niya sa akin o sa simpleng paraan ng kanyang pakikinig. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kwentuhan, may hindi maipaliwanag na kaba sa aking dibdib. Isang gabi, habang kami ni Mika ay naglalakad sa tahimik na parke, nagtanong siya sa akin, Lara, sa tingin mo ba lahat ng tao ay may tinatago? Napahinto ako sa tanong niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Siguro, sabi ko, lahat tayo ay may mga bagay na sadyang mahirap ibahagi kahit pa sa mga pinakamalapit sa atin. Tumango lamang siya, tila ba may iniisip na malalim. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay nang aksidenteng magtagpo ang mga daliri namin. May kung anong kuryente ang dumaloy sa akin. Agad kong kinuha ang aking kamay, nagkunwaring nag-aayos ng buhok. Hindi ko maalis ang tanong sa isip ko, ano nga ba ang tinatago ni Mika? Sa tuwing kami ni Mika ay magkasama, madalas niyang banggitin ang pangalan ng nobyo ko, si Jordan. Mukhang malapit na malapit kayo ni Jordan, ano? Pabiro niyang tanong minsan. Tumawa ako at sinagot siya. Oo naman, siya ang mundo ko. Ngunit sa loob-loob ko, may maliliit na pag-aalinlangan na nagsisimulang umusbong. Parang may mga kakaibang kilos si Jordan na hindi ko napapansin dati. Minsan, tila ba masyado siyang abala sa kanyang telepono? O kaya'y mas matagal ang pag-uusap nila ni Mika kapag nagkikita-kita kaming tatlo. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng mensahe sa aking telepono. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng larawan sa akin. Larawan ito ni na Jordan at Mika, magkasama sa isang lugar na hindi ko kilala. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa larawan. Ngunit habang tumatagal, hindi ko mapigilang pagmasdan ang kanilang mga mata. Para bang may sariling mundo silang dalawa na hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, kaya't nagpasya akong kausapin si Mika. Mika, may sasabihin ka ba sa akin tungkol kay Jordan? Tanong ko, pilit na pinipigil ang pag-alala sa aking boses. Tumingin siya sa akin ng diretso, ngunit naramdaman kong may tinatago siya. Wala naman, Lara, magkaibigan lang kami, sagot niya. Ngunit hindi ko magawang paniwalaan iyon. Lumipas ang ilang araw
At habang nag-iisip ako kung paano ko haharapin ang sitwasyon, isang tawag ang natanggap ko mula kay Jordan. Lara, kailangan natin mag-usap. Seryoso niyang sambit. Agad akong pumunta sa lugar kung saan kami madalas magtagpo. Pagdating ko roon, nakita ko si Jordan na tila ba may mabigat na dalahin. Lara, panimula niya, alam kong may mga bagay na hindi mo alam, pero gusto kong malaman mo ang totoo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya tumango lamang ako. Si Mika, siya ay hindi lang basta kaibigan. May mas malalim na relasyon kami. Sabi niya, tila ba nahihirapan. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na hinahanap ang mga sagot sa kanyang mga mata. Mika, siya ang tunay kong nobyo, Lara. Siya ay nagsusumikap na protektahan ka, nabantayan ka, dahil mahalaga ka sa kanya. Sabi ni Jordan, tila ba may lungkot sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Parang ang buong buhay ko ay isang malaking kasinungalingan. Paano nangyari ito? Tanong ko, halos pabulong. Matagal na namin itong plano. Ayaw namin masaktan ka, pero alam naming darating din ang oras na malalaman mo. Sa likod ng lahat ng sakit ng pagtataksil, may bahagi ng sarili ko na nagtataka. Paano kung ang lahat ng ito ay may mas malalim pang dahilan? Paano kung ang koneksyon namin ni Mika ay hindi lamang dahil sa kanyang proteksyon? Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-unawa sa sitwasyon. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Sa huli, nagpasya akong harapin si Mika. Mika, kailangan kong malaman ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig namin ang tunog ng isang papalapit na tao. Bumaling kami sa direksyon ng tunog at laking gulat ko nang makita ang isang pamilyar na mukha na matagal ko nang hindi nakikita. Siya ay si Alex, ang dating kaibigan ko na nawala ng walang pasabi. Lara, may kailangan kang malaman, sabi ni Alex, puno ng kaba sa kanyang boses. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Sa wakas, natapos ko na ang lahat ng gawain sa opisina. Habang binabalot ko ang aking mga gamit, hindi ko maiwasang mapangiti. Sa kabila ng mga bulong-bulungan sa paligid, sa kabila ng damdaming tila may nakatago, nararamdaman kong magaan ang aking araw. Nasa likod ng aking isipan si Mika, ang aking matalik na kaibigan, ang aking nobya. Parang siya ang nagbibigay liwanag sa bawat madilim kong sandali. Pero bakit may bahagi ng aking kalooban na tila may alinlangan? Pagdating ko sa kapehan, kung saan kami madalas magkitang dalawa, nauna na si Mika. Nakaupo siya sa paborito naming lugar sa sulok, may hawak na tasa ng kape at tila malalim ang iniisip. Agad kong napansin ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Parang may gustong sabihin, pero nag-aalinlangan. Niyakap ko siya mula sa likod at bumulong. Anong iniisip mo, mahal? Ngumiti siya, pero sa likod ng kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala. Lara, may kailangan akong sabihin sa'yo, pero ayokong masaktan ka. Napaupo ako sa kanyang harapan, nag-aalala rin. Ano yun, Mika? Alam mong kahit ano paman, nandito lang ako para sa'yo. Sumandig siya at huminga ng malalim bago nagsimula. Alam mo ba kung bakit kita laging binabantayan? Bakit palagi kitang sinasamahan kahit saan? Tumango ako, bagamat may kaunting kaba sa dibdib. Dahil mahal mo ako, di ba? Dahil ikaw ang nobya ko. Tumitig siya sa akin, at sa sandaling iyon, tila nagbago ang lahat. Oo, mahal kita. Pero hindi lang iyon ang dahilan. Naguguluhan ako sa kanyang mga sinabi. Anong ibig mong sabihin, Mika? Pumikit siya ng mariin. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. May lihim akong matagal ko nang itinatago. At sa tingin ko, oras na para malaman mo. Sa mga sandali ng katahimikan,
Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano pa bang lihim ang maaaring itago ni Mika? Sa tagal ng aming pagsasama, sa dami ng pinagdaanan namin, akala ko'y kilala ko na siya. Pero sa kanyang mga mata, may misteryo pa ring hindi ko mawari. Dati akong si Mika, ang babaeng nakilala mo. Pero hindi na ako yon. Ako si Miguel, ang taong tunay na umiibig sa iyo. Ang kanyang sinabi na nagpagulo sa aking isipan. Bigla akong natigilan, naguguluhan sa kanyang mga pahayag. Miguel? Mika, anong ibig mong sabihin? Pinasok ko ang buhay mo. Bilang Mika, ang babaeng kaibigan mo, ang nobya mo. Pero sa likod ng lahat ng iyon, ako si Miguel. Isa akong trans man at sa kabila ng pagkukunwari, ang tunay kong damdamin ay ang pagmamahal ko sa iyo bilang Miguel. Naramdaman ko ang paglamig sa paligid, ang taong akala ko'y lubos kong kilala, ang taong akala ko'y kasama ko sa bawat hakbang, ay may lihim na hindi ko kailanman inasahan. Isa siyang trans man at higit sa lahat, siya ang tunay kong nobyo sa kabila ng kanyang pagkukunwari bilang nobya. Mika, Miguel, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko habang pumipigil sa pagluha. Bakit mo ako pinagkaitan ng iyong tunay na pagkatao? Hindi pa rin siya makatingin ng diretso sa akin, pero ramdam ko ang kanyang sinseridad. Natakot lang ako, Lara. Natakot akong baka hindi mo ako matatanggap. Kaya't nagpakilala ako sa iyo bilang Mika. Pero sa likod ng lahat ng iyon, mahal na mahal kita. Sa mga sandali ng aming pag-uusap, unti-unting bumabalik sa aking alaala ang mga pagkakataong tila may kakaibang nararamdaman ako sa kanya. Ang kanyang pag-aalaga, ang mga titig na tila may ibang sinasabi, ang damdaming hindi ko mawari. Ngayon, lahat ng iyon ay may kasagutan na. Mika, Miguel, mahal kita, pero kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong makilala ang tunay na ikaw. Ang sabi ko, habang pilit na inaabot ang kanyang kamay. Ngumiti siya, puno ng pag-asa. Gagawin ko ang lahat para makilala mo ako ng lubos. At sana, mapatawad mo ako sa pagkukunwari ko. Sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang pag-asa sa aming dalawa. Pero sa likod ng lahat ng ito, may bumabagabag pa rin sa aking isipan. Ano pa kaya ang hindi ko alam tungkol sa kanya? Ano pa kaya ang lihim na itinatago ng taong pinakamamahal ko? Habang naglalakad kami pauwi, sa gitna ng katahimikan ng gabi, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Sa kabila ng pagtanggap ko sa kanya bilang Miguel, may bahagi ng aking kalooban na hindi mapakali. May isang tanong na hindi mawala sa aking isipan. Ano pa kaya ang lihim na dala ng kanyang pagkatao? Sa pagpasok namin sa bahay, isang lihim na sulat ang bumungad sa akin. Isang sulat na tila may sagot sa aking tanong. Sa huli, ang twist at cliffhanger ng aming kwento ay hindi pa tapos. At ang tunay na pagtatapos ay nasa kamay pa ni Miguel, ang aking nobyo, ang aking kaibigan. Sa bawat araw na lumipas, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Mika. Sa likod ng kanyang mga ngiti at tila walang kapantay na kabaitan, may nakatago siyang misteryo na pilit kong binubuksan. Paano ko ba ito sisimulan? Sa umagang ito, habang nagkakape kami sa isang maliit na kafe sa kanto, hindi ko maiwasang pagmasdan siya ng mabuti. Para bang may mensaheng gustong iparating ang kanyang mga mata na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Mika, napansin ko lang, bakit parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw? Tanong ko habang hinahalo ang kape ko. Alam kong ito ang simula ng isang usapan na maaaring magbukas ng mga sikreto. Ngumiti siya, isang nangiting tila puno ng pag-aalala. Wala naman, Lara, medyo pagod lang siguro sa trabaho. Sagot niya. Pero alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Hindi ko na siya pinilit. Nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Ngunit sa loob ko, alam kong may mas malalim pa.
Tila may mga senyales na nag-uudyok sa akin na maghinala. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin na para bang may gusto siyang sabihin, ngunit nagdadalawang isip. Isang gabi, nagpasya akong suriin ang mga lumang litrato namin sa aking telepono. Habang tumatagal ang pagtingin ko, napansin ko ang isang lumang larawan namin noong unang beses kaming nagkakilala. Nasa isang pagtitipon kami noon at siya ang nagpakilala sa akin sa marami sa mga kaibigan niya. Sa likod ng kanyang ngiti, may kakaibang tingin siya sa akin. Isang tingin na hindi ko noon pinansin. Naalala ko ang sinabi niya noong gabing iyon. Lara, alam mo ba kung gaano ka-espesyal sa akin? Ngayon, tila may mas malalim na kahulugan ang mga salitang iyon. Dumating ang isang pagkakataon na hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Kinailangan kong malaman ang totoo. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa isang dinner kasama ang mga kaibigan, huminto ako at hinarap siya. Mika, kailangan natin mag-usap. Hindi ko na kaya itong nararamdaman ko. May gusto ka bang sabihin sa akin, isang bagay na matagal mo nang itinatago? Seryoso ang tono ko at ramdam ko ang bilis ng tibok ng aking puso. Tumigil siya sa paglakad at huminga ng malalim. Lara, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo. Natatakot akong mawala ka kapag nalaman mo ang totoo. Naguguluhan ako. Ano ang ibig mong sabihin? Maari mo ba akong pakinggan nang walang paghusga? Tanong niya, halatang alanganin. Tumango ako, bagamat kinakabahan. Ito ang totoo, Lara. Sinimulan niya. Ang lahat ng ito, ang pagiging malapit ko sa'yo, ang pagiging girlfriend mo, ito ay dahil sa isang mas malalim na dahilan. Nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Humugot siya ng malalim na hininga bago nagpatuloy. Ako ay isang trans man, Lara. At ang pagkakaibigan natin ay hindi lamang para malaman ko ang tungkol sa'yo, kundi para mas makilala mo ang tunay na ako. Ang damdamin ko para sa'yo, hindi ito simpleng pagkakaibigan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang buong mundo ko ay tila bumaligtad. Ang Mika na kilala ko ay hindi pala siya. Mika, ibig sabihin, ikaw ang tunay kong nobyo? Tumango siya, halos walang kibo. Oo, Lara, higit pa sa pagkakaibigan, mahal kita. Pero natatakot akong mawala ka kapag nalaman mo ang totoo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Isang bahagi ng sarili ko ay naguguluhan, habang ang isa naman ay puno ng pagkaunawa. Sa kabila ng pagtatago, naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Pero bakit mo ako ginawang bahagi ng isang laro, Mika? Bakit hindi mo na lang sinabi ang totoo mula sa simula? Hiniling ko ang kasagutan. Umasa sa paliwanag na maaaring magpapaluwag sa aking dibdib. Natakot ako, Lara. Natakot akong hindi mo ako matatanggap, na mawawala ka sa buhay ko. Kaya ko ginawa ito para mapanatili kita sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Sa isang banda, naramdaman ko ang sakit ng pagkakanulo, ngunit sa kabila nito, naroon ang pag-unawa at pagmamahal. Mika, kailangan kong mag-isip. Mahal kita, pero kailangan ko ng oras para tanggapin ang lahat ng ito. Sabi ko sa kanya, umaasa na maiintindihan niya. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Paano ko haharapin ang katotohanan na ang taong minahal ko ay may lihim na mas malalim pa sa inaakala ko? Ngunit alam ko, sa puso ko, ang tunay na pag-ibig ay hindi nababali ng mga sikreto. Ngunit paano ko nga ba tatanggapin ang lahat ng ito? Sa gitna ng dilim ng gabi, ang mga tanong na ito ang bumabagabag sa akin. Mga tanong na magdadala sa akin sa bagong yugto ng aming kwento. Sa mga sandaling ito, tila dahan-dahang bumabalik ang mga alaala. Parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Naguguluhan ako, pero hindi ko mapigilan ang sarili kong pag-isipan ang mga nangyayari.
Nasa harap ko si Mika, ang aking nobya, ngunit bakit tila may ibang anyo siya sa aking paningin ngayon? Simula nang maging kami ni Mika, palagi niyang sinasabi na nandito siya para bantayan ako, para alagaan ako. Akala ko'y isa lang itong normal na pag-uugali ng isang kasintahan. Ngunit may mga pagkakataon na tila may mga bagay siyang alam na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Parang may mga pagkakataon na nakikita ko siyang masyadong nagmamasid, masyadong nababahala sa mga simpleng bagay. Akala ko'y pagmamahal lang yon, pero bakit tila may ibang dahilan pa? Napansin ko rin ang kanyang pananamit na paminsan-minsan ay tila masyadong lalaki kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko naman pinansin dahil alam kong may kanya-kanyang estilo ang bawat tao. Ngunit habang tumatagal, tila may kakaiba sa mga galaw niya, sa mga tingin na binibigay niya sa akin. Ang mga mata niya ay tila may sinisikretong mensahe na hindi ko mabasa. Sa isang pagkakataon, habang nakaupo kami sa isang parke, tinanong ko siya, "Mika, bakit parang masyado kang nag-aalala sa akin? Parang may ibang dahilan pa bukod sa pagiging kasintahan mo." Napansin kong nagulat siya sa tanong ko, ngunit agad niyang binawi ang kanyang ekspresyon. "Lara, mahal kita at gusto ko lang na maging maayos ang lahat para sa'yo." Tugon niya. Ngunit hindi iyon sapat, hindi iyon ang sagot na hinahanap ko. Patuloy kong sinubukang unawain ang sitwasyon, kahit na hindi ko pa lubusang mawari ang mga nangyayari. Hanggang sa isang gabi, habang kami ay naglalakad pa uwi, may isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay liwanag sa lahat. Habang nasa madilim na bahagi ng daan, may lumapit sa aming grupo ng mga kabataan. Alam kong mapanganib ang lugar na iyon, ngunit hindi ko inaasahan ang kanilang agresibong pag-uugali. Bigla na lang kaming pinalibutan at naramdaman ko ang takot na bumalot sa akin. Ang mga kamay ko'y nanginginig. Hindi alam kung ano ang gagawin. "Mika, anong gagawin natin?" Tanong ko. Halos hindi maipahiwatig ang kaba sa aking boses. Ngunit sa halip na takot, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mukha. Bigla siyang pumagitna sa pagitan ko at ng mga kabataan at nagpakita ng kakaibang tapang na hindi ko pa nasasaksihan. "Umalis kayo!" Mariin niyang utos sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, isang boses na tila hindi ko pa naririnig sa kanya. At sa isang iglap, ang mga kabataan ay umatras, tila natakot sa kanyang presensya. Hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari iyon, pero alam kong may kakaiba sa kanyang ginawa. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi ko na mapigilan ang sarili kong magtanong, "Mika, sino ka ba talaga?" Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan at pag-usisa. Nakita ko ang kanyang paghinga na bumagal, tila pinoproseso ang tanong na iyon. At sa wakas, matapos ang tila walang katapusang katahimikan, nagpasya siyang magsalita. "Lara, may mga bagay na kailangan mong malaman." Simulang sabi ni Mika. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. "Hindi ko lang sinasadya na maging nobya mo. Isa akong tao na may lihim na binabalikat." Biglang bumigat ang hangin, tila may kasunod na revelasyon. "Ako ay isang trans man, Lara. Hindi ako tunay na babae." Pag-amin niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pag-asa na maiintindihan ko. "Ang tunay kong pangalan ay Miguel at ang dahilan kung bakit nandito ako ay hindi lang para bantayan ka. Ako ang nobyo mo sa paraang hindi mo inaasahan." Halos hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Tila gumuguho ang mundo ko. Ngunit sa parehong pagkakataon, tila may bagong mundo na bumubuo sa aking harapan. Ang damdamin ko ay halo-halo. Galit, pagtataka, ngunit higit sa lahat, pag-unawa. Hindi ko inaasahan ang revelasyong ito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong mahal ko si Mika.
o Miguel, sa paraang hindi ko palubusang maipaliwanag. At sa sandaling iyon, nagpasya akong manatili. Nagpasya akong unawain ang lahat, kahit pa sa kabila ng pagtataksil na naramdaman ko. Sapagkat sa huli, alam kong ang puso ko ay hindi nagsisinungaling. Ngunit sa likod ng aking isipan, may bumubulong na tanong, ano pa kaya ang mga lihim na kanyang itinatago? Ang mga huling araw na nagdaan ay tila naging bahagi ng pelikula sa aking isipan. Isang pelikula kung saan ako ang bida, ngunit wala akong kontrol sa mga eksena. Si Mika, ang aking matalik na kaibigan, ang palaging nariyan, laging nag-aalaga, laging may ngiti. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may lihim na unti-unting lumilitaw, katulad ng liwanag na sumusilip sa likod ng makakapal na ulap. Nagsimula ang lahat ng mapansin ko ang mga kakaibang kilos ni Mika. Mas naging attentive siya sa akin. Tila masyado niyang pinapansin ang bawat galaw ko. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin, na para bang may nais siyang sabihin, ngunit pinipili niyang manahimik. Akala ko noon, isa lang siyang mabuting kaibigan na laging nandyan para sa akin. Ngunit nagbago ang lahat nang malaman ko ang tunay na dahilan ng kanyang mga kilos. Isang araw, habang kami naglalakad sa park, biglang tumigil si Mika at humarap sa akin. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, isang halo ng kaba at determinasyon. Lara, may kailangan akong sabihin sa'yo, Anya, habang hinahawakan ng aking mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon at sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng kanyang sasabihin. Ano yun, Mika? Tanong ko, habang nag-aalala sa kung anong balita ang kanyang ibabahagi. Sa loob ng ilang segundo, tahimik siya. Tila nag-iisip kung paano sisimulan ang kanyang sasabihin. Lara, hindi lang kita basta binabantayan bilang kaibigan. Simula niya, na agad kong ikinagulat. May mas malalim na dahilan kung bakit palagi akong nasa tabi mo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman sa mga oras na iyon. Parang may kung anong bumabalot sa puso ko. Takot, kaba, at ang hindi inaasahang pag-asam. Sana hindi ito ang iniisip ko. Ngunit alam kong hindi ko maitatanggi ang kutob na bumabalot sa akin. Mika, anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pagamat kalahati ng puso ko'y handa nang tumanggap sa kung anuman ang kanyang sasabihin. Lara, ako'y may lihim na matagal ko nang kinikimkim. Patuloy niya. Hindi ako ang inaakala mong Mika. Ako'y isang trans man at ako ang iyong nobyo. Parang bumagsak ang mundo ko sa mga sandaling yon. Sa lahat ng mga posibilidad na pumasok sa isip ko, ito ang huli sa listahan. Ang aking matalik na kaibigan, ang palaging nandyan sa aking tabi, ang nag-aalaga sa akin, ang nagbibigay ng suporta. Siya pala ang aking nobyo. Isang lihim na nagtatago sa likod ng peking pagkakaibigan. Oh my God, Mika! Sambit ko, habag at gulat ang bumalot sa akin. Ang mga alaala ng aming samahan ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang mga pag-uusap, ang mga tawa, ang mga simpleng pagkilos. Lahat ay tila may ibang kulay na ngayon sa aking isipan. Lara, sorry kung itinago ko ito sa'yo, Anya. Habang nanatiling nakahawak sa aking mga kamay, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, kung paano mo tatanggapin. Hindi ko alam kung paano magre-react sa mga oras na iyon. Ang damdamin ko ay tila nagkakagulo, galit, awa, pagmamahal at pagkalito. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bahagi ng puso ko na nakaramdam ng kaligayahan. Ang aking matalik na kaibigan, ang aking nobya, siya pala ang aking nobyo. Siya pala ang tunay na nagmamahal sa akin. Ngunit bago ko pa man lubos na maipahayag, ang nararamdaman ko, may isang bagay na lalong nagpalala sa sitwasyon. Mika, bakit mo itinago ito sa akin? Bakit mo ako binantayan? Tanong ko, pilit hinahanap ang sagot sa likod ng kanyang mga mata. Akala ko, Lara,
Mas magiging madali para sa atin kung hindi mo malalaman agad. Sagot niya, na tila may kaba sa kanyang tinig. At isa pa, kaya kita binabantayan ay dahil may taong nagbabalak na saktan ka. Biglang bumalot ang takot sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, habang ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Lara, may tao sa paligid mo na hindi mo alam ang tunay na intensyon, bulong niya, habang nakatingin sa akin ng seryoso. Isang taong nasa likod ng mga pangyayari, isang taong nagmamasid. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko'y hindi lang basta pagkakaibigan at pag-ibig ang nasubok. Isa itong laban para sa kaligtasan. Isang laban para sa katotohanan. Sa likod ng puot at pagtataksil, naroon pa rin ang pag-asang makaligtas sa panganib na nakatago sa lilim. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ko kayang baliwalain ang pagmamahal ni Mika, ang taong aking nobyo at tagapagligtas. Sa likod ng lahat ng pagtataksil, naroon ang pag-asang magtagumpay laban sa panganib sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig. Walang humpay na naglaro sa isip ko ang mga huling pangyayari, ang pag-amin ni Mika na siya pala ay si Michael, ang tunay na siya. Hindi ko maikakaila na may bahagi ng aking puso na tila hinahatak na lumapit sa kanya, sa kanyang katotohanan. Subalit sa likod ng lahat ng ito, naroon pa rin ang pagdududa, ang sakit ng pagtataksil. Paano nga ba magiging totoo ang lahat ng ito? Nang nagkaharap kami ulit ni Mika kinabukasan, taglay ko ang magkahalong kaba at galit. Pinilit kong panatilihin ang kumpiyansa sa kabila ng pagkalito. Nagtagpo ang aming mga mata, tila may mga hindi nasasabi na nais kumawala mula sa aming mga puso. Ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula. Lara, bungad niya. Ang boses niya ay may halong pagmamakaawa at katatagan. Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero gusto kong malaman mo na hindi ko sinadya ang lahat ng ito para saktan ka. Pero sinaktan mo pa rin ako, Mika. Sagot ko, paano mo nagawa ito? Nagkunwari kang kaibigan ko, pero ikaw pala ang nobyo ko. Paano mo nagawang itago yan sa akin? Natahimik siya, tila nag-iisip ng tamang sasabihin. Sa kabila ng katahimikan, naramdaman ko ang pag-igting ng tensyon sa pagitan namin. Nagkunwari ako dahil takot akong mawala ka, Lara. Pag-amin niya, hindi ko naisip na magiging ganito ang lahat, na magiging masalimuot. Pero lahat ng ginawa ko dahil mahal kita. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang katapatan. Ngunit ang pagdududa ay hindi basta-basta nawawala. Paano ko nga ba siya muling pagtitiwalaan? Paano ko nga ba siya muling mamahalin na parang walang nangyari? Alam kong masakit ito, pero gusto kong malaman mo na handa akong gawin ang lahat para mapatunayan sa iyo na totoo ang nararamdaman ko. Patuloy ni Mika. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero gusto kong bumawi sa iyo. Napayuko ako, hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa kabila ng lahat, may bahagi ng aking puso na umaasa, na baka nga may pag-asa pa para sa amin. Pero paano kung ito ay isa pang bahagi ng kanyang pagkukunwari? Mika, hindi ko alam kung paano kita muling pagtitiwalaan. Hindi ko alam kung paano tayo babalik sa dati. Pahayag ko, ang boses ko ay puno ng pag-aalinlangan. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Lara, alam kong mahirap, pero nandito ako para patunayan sa iyo na kaya kong maging totoo. Hindi na ako magtatago. Ako si Michael at mahal kita. Nang sabihin niya iyon, may bahagi ng aking puso na tila na antig. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, naramdaman ko ang panginginig ng aking telepono. Isang tawag mula kay Ana, ang matalik kong kaibigan. Lara, kailangan kitang makausap. Ani Ana, ang boses niya ay puno ng pagkabahala. May nalaman ako tungkol kay Mika o Michael.
Natigilan ako. Ang kaba ay muling bumalik. Ano pa kaya ang hindi ko alam? Ano pa kaya ang itinatago ni Mika sa akin? Mika, may kailangan akong gawin. Sabi ko, tinatago ang pag-aalala sa aking boses. Pero babalik ako. Kailangan ko lang munang linawin ang ilang bagay. Tumango siya, bagaman halatang may pangamba sa kanyang mga mata. Sige Lara, nandito lang ako. Habang papalayo ako, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Ano nga ba ang nalaman ni Ana? At paano nito mababago ang aking nararamdaman para kay Mika? Pagdating ko sa isang tahimik na lugar, agad kong tinawagan si Ana. Ano to, Ana? Ano ang nalaman mo? Lara, hindi ko alam kung paano mo tatanggapin ito. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Pero nalaman ko na hindi lang ikaw ang nagkamali, si Mika. May iba pang dahilan kung bakit siya nagkunwari. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ang kaba ay muling bumalik. May koneksyon si Mika sa nakaraan mo, Lara, ani Ana. May iba pang dahilan kung bakit siya nagkunwari, at ito ay may kinalaman sa pamilya mo. Natigilan ako, ang mundo ko ay tila muling gumuho. Ano pa kaya ang hindi ko alam? Ano pa kaya ang tinatago ni Mika? Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan na kailangan kong harapin. Subalit isang tanong, ang patuloy na naglalaro sa isip ko. Paano nga ba magiging totoo ang lahat ng ito? Habang iniisip ko ang mga sagot, isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang kwento namin ni Mika. At sa bawat hakbang na gagawin ko, naroon ang pag-asang baka nga may pag-asa pa para sa amin. Kahit na ang lahat ay tila isang malaking pagkukunwari. Minsan naiisip kong tila ang buhay ay isang komplikadong sinulid na walang humpay, na nagbubuhol-buhol. Sa bawat pag-usad, may tila misteryosong mga hibla na hindi ko maintindihan kung paano at bakit nagkakawing-kawing. Isa sa mga hiblang ito ay ang relasyon namin ni Lara, ang babaeng akala ko'y magiging katuwang ko sa lahat ng bagay. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, may kakaibang alingas-ngas sa aking dibdib na hindi ko mawari. Linggo ng umaga nang magpasya akong maglakad-lakad sa parke para sana magmuni-muni. Pero sa halip na kapayapaan, napuno ang aking isip ng mga tanong na walang sagot. Ang mga ngiti ni Lara, ang mga yakap niya, lahat ng mga iyon ay tila may kaakibat na lihim na hindi ko matukoy. Ngunit bakit ko ba ito nararamdaman? Sa aking paglalakad, nakita ko si Mika. Ang kaibigan kong laging nandyan sa tuwing kailangan ko ng karamay. Sa aking mga mata, si Mika ay isang modelo ng katapatan at pagmamalasakit. Palagi siyang naroon sa tuwing magulo ang isip ko, handang makinig at umalalay. Sa kanya ko na rin ikinuwento ang nararamdaman ko tungkol kay Lara. Mika, bakit ganito? Parang may kulang, parang may mali. Sambit ko habang nakaupo kami sa isang bangko sa parke. Hinawakan ni Mika ang kamay ko at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa. Alam mo, minsan kailangan nating makinig sa sarili nating kutob. Baka may mga bagay tayong hindi nakikita na kailangan nating pagtuunan ng pansin. May kakaibang init sa kanyang pagkakahawak na nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Nagpatuloy kami sa pag-uusap hanggang sa nagdesisyon kami na maglakad-lakad pa. Sa bawat hakbang, sa bawat pag-uusap, naramdaman ko ang lalim ng koneksyon namin ni Mika. Isang koneksyon na tila lumalampas sa hangganan ng pagkakaibigan. Sa gitna ng aming kwentuhan, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahang makikita. Si Lara, kasama ang isang lalaki, naglalakad sa parehong parke. Napahinto kami ni Mika. Kapwa nagulat sa nasaksihan. Mika, sino yon? Tanong ko, pilit itinatago ang kaba sa aking boses. Ngunit bago pa makasagot si Mika, nakita kami ni Lara. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pagkagulat, sa pagkalito,
hanggang sa tila pagkasuklam. Lumapit siya sa amin at sa bawat hakbang niya ay nararamdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ano ang ginagawa niyo dito? Tanong ni Lara, ang boses niya ay puno ng tensyon. Bakit? Hindi ba dapat ikaw ang magpaliwanag? Sagot ko, pilit pinipigilan ng galit na nag-uumapaw sa aking dibdib. Tiningnan ni Lara ang lalaki sa tabi niya. At sa isang iglap, lahat ng palaisipan ko ay tila nag-cruise. Ang lalaki ay si Mika. O hindi ba? Hindi ko na alam. Ang mundo ko ay biglang umikot. Naguluhan ako sa aking nasaksihan. Si Mika, Lara? Anong nangyayari? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Si Mika? Oo. Pero hindi siya ang Mika na kilala mo, sagot ni Lara. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot at pagsisisi. Dito ko naintindihan ng lahat. Ang Mika na kilala ko ay si Mika na kasama ni Lara. Ang Mika na kaibigan ko ay ang Mika na nobyo ko pala. Ang Mika na palaging nandyan ay ang Mika na nagkunwaring babae. Para bantayan ako, para alagaan ako, para mahalin ako sa paraang hindi ko inaasahan. Nang mga sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Naghalo-halo ang lahat. Galit, pagtataka, pagkalito, at sa likod ng lahat ng iyon, pag-unawa. Nagawa ni Mika ang lahat ng iyon para sa akin. Para sa pag-ibig na hindi niya kayang ipahayag sa paraang alam ko. Habang nagmumuni-muni, biglang may tumunog na mensahe sa aking telepono. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mensahe. Alam mo na ba ang lahat? May mas malalim pa na sikreto si Lara, isang lihim na ikagugulat mo. Nagulat ako sa natanggap na mensahe. Sino ang nagpadala nito? Ano pa ang hindi ko alam? Sa kabila ng mga revelasyon, parang may mas malalim pang misteryo na bumabalot sa aming lahat. Ang twist na ito ay tila nagsisilbing pintuan sa mas masalimuot pang kwento. Isang kwento na hindi ko pa lubos na nauunawaan.